Magandang umaga po sa lahat. Andito na naman po ako para mag-share po ng ating video. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol po sa puwag po kung sa yung sumusubang pong kawayan, kung ano po ang resulta ng swerte niyan at kung ano po yung makukuha dyan na pampaswerte po. At alam po ninyo na iyon ay nagiging bato. Yung papag-usapan natin sa ating pagbalik. Po nakasubscribe, intahan ko po kayo, pakisubscribe naman po dyan kung may time po kayo at huwag niyo po itong kakalitaan na panoorin po dahil marami po kayong matutunan dito ng ng Lucky Charms at huwag niyo pong kalimutan kahit paano po andito po ako para mag-share po sa inyo na paswerte at kung ano po ang yung comment na lang po dito sa baba para po may matutunan po tayo at tapusin po ang aking video para po maintindihan nyo po kung ano po ang makukuha po sa kawayan na swerte about yung pong sumusubang pa lang po o tumutubo pa lang po na kawayan, kung ano po nangyayari dyan. Yung po ay napakaswerte daw po sa negosyo, sa lahat po ng uri ng hanap buhay. Lalo-lalo na po sa mga OFW daw. Yung po daw ay tindi po na dinadala para po swertihin at magaan po at swerte po sa mga aral. Iyon po yung kanilang mga paniniwala. Ito lamang po ay paniniwala. Ay yung hindi po naniniwala, pwede naman po skip sa akin channel po. Maghanap po ng ibang channel at ito pong video namin na ito at hindi lang naman kasi po ako nagsishare about for the Lucky Charms. Yung po maniniwala lang po sa paniniwala noong panahon. Kasi po yung po kung yung pong hindi nakakaintindi, tandaan nyo po to. Ito po ay ang ating buhay ngayon, hindi po tayo nabubuhay sa ngayon pong henerasyon. Nabubuhay po tayo noong henerasyon po. Hindi pa po. Kasi po kung wala po yung unang henerasyon, wala po tayo dito sa ating bag henerasyon. Yun po yung natin paniniwala. Kasi po marami pa pong naniniwala ngayon ng mga paniniwala noong panahon. Tingnan po natin yung mga buhay nila dahil po sa paniniwala ng mga panahon, sila po ay nakakaangat ang buhay sa mga ngayon. Tingnan nyo po yung mga mayaman, yung mayaman po tungkol po sa ganitong usapan. Tingnan nyo po si Manny Pacquiao, yung po mga negosyante po, mga naniniwala po sa mga Lucky Charms, sila po ay pinagpapalad po na umangat lalo ang buhay dahil po sa paniniwala. Kaya po ito po ay ating ina-advise ko lang po muna sa inyo kung paano po tayo maniwala at kung paano po tayo mabighan ng mga naunang panahon na paniniwala. Ayun po ang tandaan natin. Humahaba ang buhay natin dahil po sa paniniwala noong panahon. Alam nyo ba na ang paniniwala noon ay dito po tayo kumakapit. Ito po ay ang ating panoorin. Ito pong isi-share ko po sa inyo ay napakahalaga po sa ating buhay dahil po ito ay bigay ng kalikasan. Ayan po. Ito pong isi-share ko pong ito ay tungkol po sa bambu. Kung noon po yung bambu po ng bulaklak, ito naman po ay sa tumutubo pong kawayan. Yung tumutubo pa lang po. Alam niyo po ba na ang kawayan na tumutubo lang po, maraming mga pamamaraan. Yun po yun ang tumutubo pa lang po. May mga balot po yun. Mga balot po yun. Alam natin ano yung nabubuhay at hindi po nabubuhay. Kasi po lahat po brown. Yung po niyang balot. Hindi natin kung alin dyan ang patay o buhay. Ngayon po yung mga nagkakawayan, alam na alam po yun kung ano.
Alam niyo po ba na nagiging bato din po yung mga kawayan na yun pag sila po ay namamatay yung bagong supang pa lang or sumusubag pa lang or tumutubo pa lang. Yun po yung kinukuhang pampaswerte or sabi nga niya mutya ng kawayan. Ang mutya po kawayan ay tumutubo, no, yung tumutubo, yun po ay bigla nilang pong tumutuyo siya na wala namang kadahilanan. Yung po ay mga ilang araw pa lang po, bigla na lang siyang nanghina at naging bato. Sa ano pong pamamaraan? Yung pong nakakakitang yan, or nakakita or nakahagilap ng anong yun, ibinigay po yun sa kanya yung ganyan. Parang yung nakakita niyan, naging bato siya. Yung subang po, pag kinuha po nila yan, madali lang pong mapunit doon sa puno. Kasi po napakatigas, yung puno niyan, napakatigas po talagang kunin. Kailangan pa po ng itak bago po or kaya palakol po. Para po makuha yung subang pong, yung tubo pa lang pong kawayan. Yun po ang kailangan natin. Bago po yun makuha, maghihirap po muna kayo na makuha yan. At saka, babalatan po yan para kita natin yung mapapakinabangan natin. Ginagawa po yan ng gulay. Napakasarap po ng gulay ng kawayan. Yun po yung napakasarap po niyan sa sinabawan na tilapia or kahit anong isda. Napakasarap po niyan. Yun po yung inaano natin na nagiging bato. Yan po ay kinukuha at pag kinuha mo po yun, napakalambot naman po. Pag halibot para sa'yo talaga yun. Yun po ay napakatigas na magtataka kayo kung bakit ang tigas-tigas na kaagad nito tumutubo pa lang. At saka wala paano ito naging bato at paano ito naging matigas. Yung punong yan. Paano ito naging bato? Yan ang katanungan natin. Sa maniwala sa hindi po kayo, may makikita po kayo niyan. Kung para sa talaga po yun. Ako po noon, maliit pa po ako, nakakuha ko niyan dahil sa tiyahin ko ng San Vicente ug Nabua Camarines Sur. Kasi ang mga tiyahin ko po, pure pong, ang mga kapatid ng nanay ko, pure pong nasa San Vicente ug Nabua Camarines Sur. Sabi ko, may pil. Kasi si May Opelia, yung kapatid ni nanay. Sabi ko, may pil. Ano po to? Sabi niya ganun. Hindi naman po marunong tiyahin ko. Sabi niya, ilagay mo lang dyan sa kusina. Di ang ginawa ko, iwan ko kung ano naman yung naisipan ko niyan kasi hindi ko pa po alam yun nung mga panahon na yun kasi nasa edad pa lang po ako ng 9 years old. Ayan po. Nilagay ko po doon sa may saingan na kung ng pinsan ko, Kuya Totoy, sabi niya, akin na lang nga to, sabi niya gano'n. Sabi ko, anong gagawin niya? Ibinulsa niya, tapos sabi niya sa akin, iaano niya daw sa tilador. Ibabala niya raw sa tilador. Yung itinago niya. Ayan, tinago niya. Nung mawala na yun, parang lagi na siyang malungkot. Kasi nung mga time na yun, hinabol pa ako ng nung kinuha ko yun. Kasi nangunga ako ng tumutulog pa ako ng ahas. Yun po yung yung ahas sa loob ng kawayan. Yan. Diyan ka lang muna. Inoobserbahan nila ako kung anong nangyari. Sabi ko, natuklaw ka ba? Sabing ganun. Sabi ko, hindi naman po. Sabing ganun. Yung pala yung pampaswerte, sabi ng kuya ko. Yun daw ay napakaswerte. Kwento sa akin ng kuya ko sa negosyo at sa lahat pong uri ng panghanap buhay. Lalong-lalo na daw sa Kaya daw yung kinuha niya. Ngayon, sabi niya, akin lang to be. Sabi ko, kunin mo kuya kasi hindi ko naman alam yun eh. Kaya po marami po siyang swerte, nagkaasawa siya, tapos yan po, sunod-sunod na po yung swerte niya. Tapos nung mawala po yun, para na siyang nababaliw talaga, hindi niya makita-kita. Iwan ko na pong dahilan kung bakit nawala yun. Ayun po yung, sabi, pag yung po ay ayaw na sa'yo, lumalayas din po yun sa atin. Lalong-lalo na po, kung hindi naman po nawawala, ay yun po ay na
nawawalan po ng bisa ang mga mutyang niya. Pag ginamit natin po sa kawalang hiyaan or sa yung sabi niyan, walang walang mapupuntahan yung or lalong-lalo na po sa mga masasama po na gawain. Bawal na bawal po yung kasi po nabawala naman ng bisa yun. Dahil po pag ginamit natin yun sa sa masasama, ang nangyayari po niyan, karma po. Yun po ang paniniwala. Karma sa ating buhay, karma po sa buong pamilya, at sa kung ano naman po. Damay-damay po yun. Kaya po, kung tayo po makakuha ng mga pampaswerte po, yun pa ay ingatan po natin, wag natin gawin sa masasamang serbisyo. Lalong-lalo na po sa ating mga pangsariling kaligayahan. Bawal na bawal po yun. Dapat po isipin natin kung paano po tayo magkaroon at paano po tayo magkaroon ng buhay na maganda at maging matino na hindi po nakakaisip ng masama sa mundo. Dahil po ang kasamaan hindi po nananalo, lagi pong talo ang masama. Tandaan po ninyo yun. Dahil po ang paniniwala natin kung nasa Diyos ay nasa Diyos pa rin. Dahil ang Diyos po ay ng puso na laging nasa atin. Kung ano naman po ang problema natin, tumingala lang po siya tayo sa atin at huwag po tayo mawala ng pag-asa. Dasal at dasal pa rin ang ating iisipin. Kahit po wala pang dumarating at bigla na lang pong dumarating yan. Yung pong mga nawawala ng pag-asa, hayan po, sabi nga niyan, give up. Yan po yung paniniwala ko. Dahil po, ako po di pinabadadaan ko yung mga bagay na yan, pero isang araw lang po, sabi ko, remove. Lagi akong positive. Sabi ko, positive. Sabi ko, remove negative. Ganyan po ako lagi. Kaya sabi ko, pag ako po nawawala ng pag-asa, isang araw lang yan, kasi hindi pa ako minsan po, pinupost ko po yun sa Facebook ko. Pag ako po tayo mga tao, hindi po tayo perfecto. At hindi po tayo nawawala ng problema. Araw, oras, minuto, segundo, lagi tayong may problema. Biglaan po. Yan po. Kaya po, tayo po ay manalig lamang po tayo. Dahil kung tayo po ay mawala ng pag-asa, lalong-lalo na po, yung umaasa sa atin, mawawala din pa ng paasa. Sabi nga niyan, damay-damay na. Kaya po, kailangan po talaga natin na sumikap at maniwala. Nasa Diyos pa rin ang kailangan nating pananalig. Ito lamang po ay mga gabay lamang po sa atin at yung po ay mga bigay lamang po sa atin ng sabi nga niyan. Kasi po kung kayo po ay naniniwala, may may tao pong hindi nakikita at may tao pong nakikita. Kaya natin na mga tao, yun po din yung mga taong nandyan sa bahay nyo. Kung ilan po kayo sa bahay nyo, yun po rin din ang kasama nyo. Pero po, huwag nyo pong na ang sarili nyo po ay huwag ituon po sa Diyos. Bakit po mayroon na tayo hindi na kailangan magdasal. Magdasal pa rin po tayo kahit isang bisis po sa isang araw. Yun po. Kung may time po kayo, kahit 3 o 4 na bisis o ilang bisis po, basta po manalig tayo, huwag tayong bibitiw sa ating Panginoon. Maraming salamat po at paalam po next video po ipag-share ko